Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Matapos ang halos 2 buwang pagtatago, arestado sa Tondo, Maynila ang isang lalaking bumaril sa kanyang kaibigan. Ang ugat ng kanilang away, ang paglalagay umano ng biktima ng tubig sa gas tank ng tricycle ng akusado. Balita hatid ni Jomar Apresto. Mahigit 2 buwan na ang nakalilipas pero hirap pa ring makakilos ang 21 anyos na si Ray Ray. Nag-agaw buhay siya matapos barilin umano ng kanyang kaibigan sa bahagi ng Happyland sa Tondo, Maynila noong April 5, 2025. Kinailangan siyang operahan para makuha ang bala na naiwan sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa biktima, pinagbintangan siya ng kaibigan na nilagyan umano niya ng tubig ang gas tank ng tricycle nito. Magsasoli nga po kasi kami ng karito ng mga barkada ko dun sa Aroma. May nakapagsabi na may sumigaw na, "Uy, si Saya oh." Yun, bigla niya akong binaril. Sabay umalis ka agad po. Siyempre po, mahirap na hindi ko na magawa yung makadiskarte, yung mga lakal, hindi ko na magawa kasi nga bawal ako magbuhat. Matapos ang pamamaril, nagtago raw sa Bulacan ang akusado. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang bumalik sa Tondo at doon na siya nahuli ng mga otoridad sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong frustrated murder. Meron po siyang previous criminal case sa kaso po na robbery snatching noong taong 2017. Hinihintay po natin ang commitment order po galing po sa korte para po siya po ay i-transfer po natin sa BJMP. Sa investigasyon ng pulisya, noong gabi bago mangyari ang pamamaril, nagtalo na umano ang dalawa matapos pagbintangan ng akusado ang biktima na ninakaw daw ang 700 pesos na nakaipit sa kanyang damitan. Nakicharge noon ang biktima sa bahay ng akusado. Nagbanta po yung biktima natin na sisirain niya yung motor nung akusado natin. Ayon sa biktima, hindi siya ang nanira ng tricycle ng kaibigan, kundi ang dalawang lalaki na nagbaboundary. Umamin naman sa pamamaril ang akusado. Nasira yung motor ko, nilagyan ng tubig. Siya yung parang nagdilim yung ko sa kanya, kaya ako po nagawa yung first time lang po. Hindi ko nga po sukat akalain na puputok po yun eh. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko rin po talaga ginusto yun. Pinatawad na raw ni Ray Ray ang kaibigan pero nagdadalawang isip pa siya kung iuurong niya ang kaso. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdulot ng pagbaha sa ilang panig ng Mindanao ang pag-ulang dala ng hanging habagat. Pahirapan sa pagtawid ang lalaking yan sa lampas tuhod na baha sa Lamitan, Basilan. Halos abot baywang pa ang tubig sa ilang parte roon. Naghatid na ng relief goods ang mga LGU sa mga binahang residente. Nalubog din sa tubig ang ilang lugar sa Alyosan at Midsayap sa Cotabato. Agad namang sinaklolohan ng MDRRMO ang Alyosan o ng Alyosan at Midsayap ang mga stranded sa baha. Dito po sa Metro Manila, bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng EDSA Boni Avenue sa Mandaluyong. Ang ilang rider sumilong sa ilalim ng MRT. Binaha naman ang bahagi ng Taft Avenue malapit sa United Nations Avenue sa Maynila. Umabot sa bangketa ang tubig. Pahirapan namang makasakay ang ilang pasahero sa bahagi ng Espanya malapit sa Moraita. Inulan din po ang bahagi ng EDSA Extension at Rojas Boulevard sa Pasay. Ang pag-ulan sa Metro Manila ay dahil po sa thunderstorms. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Namataan niya ng Pag-asa, 480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tumaas ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Kung sakaling matuloy, papangalanan itong bagyong Auring at magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2025. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya laging maging updated. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang uulanin ngayong Biyernes dahil sa hanging habagat. Apektado nito ang buong Luzon at ang western sections ng Visayas at Mindanao. Magpapatuloy ang malawakang ulat sa bansa o ulan sa bansa ngayong weekend. Posibleng magkaroon maya-maya ng panibagong advisory ang Pag-asa kaugnay niyan kaya tutok lang po dito sa Balitang Hali. Mainit-init na balita, lampas 2 million ulit ang mga walang trabaho sa bansa makalipas po ang 2 sunod na buwan.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ng 4.1% ng labor force ng bansa ang 2.06 million na walang trabaho nitong Abril. Mas marami kumpara sa 1.9 million na unemployed noong Marso at Pebrero. Kabilang po sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho ngayong second quarter ng 2025 kaysa noong first quarter ay sa admin and support services, depensa at seguridad, construction, wholesale at retail at pangingisda. Lampas 7 million naman ang mga underemployed o yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mas marami yan kumpara sa 6.44 million na underemployed noong Marso, sabi ng PSA. Beep 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 sa mga motorista, ihanda na ang budget dahil may inaasahang oil price hike sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading nasa 50 centavos hanggang 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 15 centavos hanggang 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 25 centavos hanggang 40 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Napahiga na lang ang binatilyong yan sa Cebu City habang inaalalayan ng braso niyang naipit sa takip ng manhole. Nangyari daw yan habang nangangapa siya ng nahulog na barya sa kanal. Nirespondihan siya ng mga rescuer ng Bureau of Fire Protection. Namagaraw ang braso ng binatilyo kaya lalong naipit sa butas ng bakal. Nabaldi rin ng 5 blades ng reciprocating cutter kaya kinailangan ng gumamit ng hydraulic cutter. Matagumpay namang naialis ang kanyang braso matapos ang 5 oras. Dinala siya sa ospital at mabuti na raw ang kanyang lagay. Isinusulong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na alisin na ang senior high school. Ayon kay Estrada, bigo ang K-12 program na makamit ang layunin nitong mapabuti ang kakayahan ng mga estudyante. Dagdag pasanin at gastos lamang daw ito para sa mga mag-aaral. Naghain ng panukala si Estrada na mag-aamyenda sa Enhanced Basic Education Act of 2013 na layong simplihan ang sistema ng basic education sa bansa. Dito, nirerekomenda niyang gawing 1 taon ang kindergarten, 6 na taon naman sa elementarya at 4 para sa high school. Wala pang tugon dito ang Department of Education. School year 2012 at 2013, unang ipinatupad ang K-12 program. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Ingat po sa pagtawid sa kalsada kahit nasa pedestrian lane. Sa Naga, Camarines Sur kasi may nabundol na lalaki kahit nasa tamang tawiran naman siya. Chris, kamusta na ang biktima? Connie, nagtamo ng sugat at bali sa katawan ng biktima matapos ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, kita ang lalaki na tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion Grande nang bigla siyang banggain ng isang papalikong kotse. Lumabas naman ang driver at tinulungan ng lalaki. Walang pahayag ang mga sangkot na nagkaayos na ayon sa mga pulis. Nagkaroon naman ng pagsabog sa isang water pumping station sa Barangay Mangga sa Candaba, Pampanga. Ayon sa Candaba DRRMO, 24 na pamilya o mahigit sa 100 tao ang apektado ng pagsabog noong May 30. 5 ang isinugod sa ospital kabilang na ang isang senior citizen at 2 minor de edad. Damay rin sa insidente ang ilang bahay na pinasok ng tubig mula sa water station. 9 na barangay ang nawala ng supply ng tubig na naibalik din kinabukasan. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog. The Queen is back. Heartwarming ang naging pagsalubong kay Miss World Asia Krishna Gravides after her successful stint sa Miss World 2025 sa India. Kasama sa nag-welcome back kay Krishna ang kanyang ina at mga taga-suporta. Si Krishna ay nakaabot sa top 8 ng Miss World at itinanghal ng Miss World Asia.
Say ni Krishna, big part ng success niya sa pageant ay dahil sa support at love ng kanyang ina. Thankful din si Krishna sa supporters at pati na rin kay Miss World 2013 Megan Young. Makakasama rin si Krishna sa tour para ipromote ang advocacy ng Miss World at karamihan sa projects niya ay sa Asia. Layon din ni Krishna na palakasin ang charity organization niya na layong tulungan ang mga kabataan. I am just really happy to be back home and to share this victory to the entire Philippines. I would like to maximize this to strengthen and broaden my charity organization, Color the World with Kindness, and all the meaningful causes that I am championing for. Nakabalik na sa Pilipinas kagabi si Vice President Sara Duterte matapos bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa gitna ng issue sa kanyang impeachment trial kung pwede nga ba itong maibasura sa pamamagitan na ng botohan o resolusyon sa plenaryo ng Senado. Balita ang hatid ni Katrina Son. Sa open letter ng mga miyembro ng faculty ng UP College of Law, nababahala sila sa mga mungkahing ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw suportado ng ebidensya at saligang batas ang mga itinadahilan kung bakit dapat i-dismiss ang impeachment. Panawagan nila, hayaang lumantad ang katotohanan. Dapat anilang tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa saligang batas na ituloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Tingin ni Senadora Amy Marcos, maging ang ilang nasa administrasyon ayaw matuloy ang impeachment trial. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, I mean solusyon para para walang mapapahiya sa Ewan situation. Ko, yun lang ang pakiramdam ko. Ilang bersyon na raw ng resolusyon para ibasura ang impeachment case ang nakita ni Senadora Marcos. Hindi lang ang kay Senador Bato de la Rosa. Yung linabas sa media, parang ikato na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ayon kay dating COMELEC Chairman Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, di pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That's because under the Constitution, it's the duty of the Senate to hear the case. So that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. At kahit pa raw may mga senador na nagsasabing di pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment, kung talagang i-dismiss ng Senado ang impeachment sa plenaryo, pwede raw itong idulog sa Korte Suprema. Hininto nila o dinismiss nila yun, may abuse of discretion yun. The House or anybody, the people, can go to the Supreme Court and say that the Senate's abusing its powers. They don't have that power. The duty is to hear the case. Giit naman ni Senador J.V. Ejercito, walang hakbang para pigilan ang impeachment trial. We are duty bound, as I mentioned, to go through it. No? So matutuloy yan. I don't think there's an attempt to derail or to stop. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil po sa problema sa supply ng kuryente, nagdeklara ng State of Calamity ang provincial government ng Siquijor. Aabot na sa 1 buwan ang problema nila sa supply ng kuryente. Ang sanhi nito ay ang pagkasira ng ilang unit ng Siquijor Island Power Corporation. Kaya naman, mula May 13 ay nagpapatupad na ng rotational brownout na aabot ng 2 hanggang 3 oras kada araw. May ilang lugar na aabot sa 18 oras ang brownout. Apektado na raw ang pamumuhay ng mga residente, negosyo at tanggapan ng mga lokal na pamahalaan. Binabalak ng provincial government na bumili ng mga dagdag na generator. Itinutulak ng lalaking yan ang kanyang motorsiklo sa kalsada sa Barangay San Vicente sa Urdaneta, Pangasinan. Maya-maya, binitawan ng rider ang motor nang ito'y magliyab. Isang lalaki ang tumulong sa rider para apulahin ang apoy. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nasira ang motorsiklo matapos umapaw ang gasolina nito sa tangke.
Posibleng nagkaroon daw ng kontak ang umapaw na gasolina sa mga wiring kaya nagkaapoy. Tuluyang napula ang apoy nang mapadaan doon ang isang truck ng bombero. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay sa insidente. Balikulungan ng isang lalaking senior citizen sa Quezon City matapos manggahasa umano ng menor de edad niyang kapitbahay. Ayon sa pulisya, dahil din sa pangahalay umano kaya nakulong din dati ang suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Himas rehas ang 65 taong gulang na lalaki matapos reklamo ng pangahalay umano sa kanyang kapitbahay sa Project 4 Quezon City. Sa imbestigasyon ng pulisya, 17 taong gulang ang babaeng biktima na may problema sa kalusugan. Habang ang ating biktima ay nakaupo sa isang motorcycle and then kinawayan siya nung ating suspect, nung hindi siya pinansin ng ating biktima, lumapit yung ating suspect sa kanya at hinawakan siya sa kamay, dinala doon sa gilid na kung saan mayroong madilim na porsyon. At doon na nga po niya nagawa yung hindi mga kanais-nais doon sa ating biktima. Nakapagsumbong daw ang biktima sa kanyang tatay kaya naisampang reklamong rape. Agad din naaresto ang senior citizen na suspect. Ayon sa pulisya, 2023 nang unang maaresto ang suspect dahil din sa pangahalay umano sa biktima pero nakapagpiyansa siya noon. The same din yung ginawa niya ngayon, no? Bumibili yung bata ng mga bandang 3:40 PM ng hapon ng November 1 at doon siguro natukso siya at ginawa niya rin yung kahalayan na yon sa bata. Itinanggi naman ang suspect ang mga aligasyon laban sa kanya. Masasabi ko lang po, wala pong ginagawa rin sa bata na yun. Bakit kaya kayo na inireklamo? Yun lang po ang hindi ko alam. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa saksak ang isang babae sa Paranas, Samar. Cecil, sino yung suspect sa krimen? Rafi, mismong ang mister ng biktima ang pinaniniwalaang nanaksak sa kanya sa kanilang bahay sa Barangay Tinani. Wala nang buhay nang maabutan ng biktima sa labas ng kanilang bahay. Dead on arrival naman sa ospital ang mister na natagpuang duguan sa loob ng bahay. Ayon sa anak na nakakita sa sinapit ng mag-asawa, nakausapan niya ang ama bago masawi at inamin ang pananaksak. Base sa investigasyon, nagtalo ang mag-asawa dahil umano sa plano ng babaeng magtrabaho sa Maynila. Nakita pa raw ng kanilang pamangkin ang pananakit ng sospek sa biktima. Dagdag pa ng kaanak, posibleng selos ang motibo sa krimen matapos sa manong makipag-inuman ang biktima kasama ang ibang lalaki noong piyesta ng barangay. Naulila ng mag-asawa ang 8 nilang anak. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa compound ng isang simbahan sa Valladolid, Negros Occidental. Sa video, kitang naglalakad ang isang lalaki sa labas bago pumasok sa isang gusali sa compound ng Our Lady of Guadalupe Parish. Nagmasid-masid siya sa loob. Paglabas ng lalaki, may bitbit na siyang Bluetooth speaker. Nahulikam din ang pagtakas ng kawatan sakay ng motorsiklo na walang plaka. Nananawagan ang pamunuan ng simbahan na i-report sa mga otoridad kung sino man ang nakakakilala sa salarin. Ginagamit daw ang speaker para sa mga misa sa simbahan. Ayon sa pulisya, posibleng dayo lang sa lugar ang magnanakaw. Mga kapuso, holiday po ngayon para sa pagdiriwang ng mga Muslim sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Silipin ang mga naging pagtitipon para dyan sa mainit na balita hatid ni Jomar Apresto. Ganito karaming Muslim ang lumagsa kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila para yan sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Madilim pa kanina, marami na ang nagtungo at nagdasal bilang bahagi ng kanilang 5 daily obligatory prayer. Mag-aalas 6 naman ng umaga na magsimulang dumami ang mga tao. Pagpasok pa lamang, mayroon ng mga namimigay ng libreng tubig at dates na sumisimbolo bilang biyaya para sa Islam. Mayroon ding namimigay ng kopya ng panalangin o dasal para sa Eid al-Adha.
Alas 6:30 ng umaga, nagsimula ang pagdarasal nila na tumagal ng hanggang 10 minuto. Sinundan yan ng kutba o sermon mula sa imam na tumagal naman ng 1 oras. Base sa pagtaya ng organizer, aabot sa mahigit 40,000 ang mga nagtungo kanina. Ang darating dito more or less 40,000 kasi punong-puno na ito. Yung last Idil Peter, punong-puno na po ito. Isa sa mga highlight ng aktibidad ngayon ang tinatawag na kurbani o yung pagkatay ng baka na pagsasaluhan naman ng pamilya o ng komunidad pagkatapos ng sermon. Napakalaking blessing sa Allah, sa Panginoon, kung sino man ang kumatay ng baka dahil bawat balahibon, yung baka, ay ikukuber ka ng, iprotect ka ng Allah na sa apoy ng imperno. Maaga namang nagdiwang ng Idil Adha ang ilang Muslim sa Malolos, Bulacan kahapon. Sama-sama silang nagdasal sa Malolos Royal Grand Dome Mosque at nag-alay ng mga hayop. Ang Idil Adha ay isa sa 2 pinakamataas na pagdiriwang o pista ng pananampalatayang Islam. Ginugunita rito ang pagpayag ni Propeta Ibrahim o Abraham na ialay ang kanyang anak bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos o si Allah. Ang Malacanang, idineklarang regular holiday ang June 6 para sa Idil Adha sa pamamagitan ng Proclamation No. 911 batay sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa paggunita sa Feast of Sacrifice o Idil Adha ngayong pong araw, nagpaabot ng mensahe sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Pangulong Marcos ang katotohanan bilang puwersa na kayang humubog ng kabutihan sa kapwa. Inanyayahan niya rin ang ating mga kababayan na magnilay-nilay kung ano pa ang pupwedeng iambag para mapalakas ang ating bayan. Para naman kay Vice President Duterte, naway maging paalala ang araw na ito para bigyang kahulugan ang sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob na mahalaga sa ating pang-araw-araw. Maging paalala rin daw sana ang araw na ito tungkol sa pagbibigayan at malasakit sa kapwa. May mensahe rin si Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Ra of makakuha ngayon pong Idil Adha bilang isang rehiyon na hinubog ng pagsubok at katatagan. Namulat daw ang BARMM sa kahulugan ng sakripisyo. Malayo na rin daw ang kanilang narating dahil sa pagkakaisang nakaangkla sa pananampalataya. For the first time, nag-share ng family photo si Kapuso actor Tom Rodriguez. Sa IG photos ni Tom, hindi niya ini-reveal ang mukha ng kanyang mag-ina na nakatalikod lang sa mga litrato. Paliwanag ni Tom sa caption, "Some treasures in life are too sacred to put on full display." Itinuturing niya raw na sanctuary at peace ang kanyang pamilya. Unang inireveal ni Tom ang kanyang anak na si Corbin last year. Nag-post din siya ng video ng anak nito lang March with matching poem na tungkol sa love at first sight. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng umano'y shabu ang na-recover ng mga mangingisda sa dagat malapit sa Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, unang iniulat sa kanila ng isang mangingisda na may natagpo ang 2 sakong palutang-lutang ilang milyang layo sa bayan ng Agno. Kasunod niyan, 4 pang sako ang natagpuan din ng mga mangingisda sa Bolinao, Bani at Agno. Itinurn over sa mga otoridad ang mga sako na naglalaman ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Paiigtingin pa ng Philippine Coast Guard ang pagsasagawa ng maritime patrols at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para matukoy ang pinagmulan ng mga iligal na droga. Patay sa pamamarilang kapitan ng isang barangay sa Pili, Camarines Sur. Sa investigasyon, nakaupo ang biktima sa loob ng kanyang tindahan sa barangay San Juan nang bigla siyang barilin ng 2 hindi pa nakikilalang salarin. Mabilis na tumakas ang mga salarin. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa motibo sa krimen at paghahanap sa mga salarin. Pinaalerto po ang ilan nating kapuso mula sa malalakas na ulan ngayong pong weekend. Ay sa pag-asa, posible ang heavy rain sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar,
Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte bukas hanggang sa Linggo. Sa mga susunod na oras, asahan din po ang malalakas na ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Palawan at Antique. Ayon sa Pag-asa, ulang dulot ng habagat at ng low pressure area ang magdadala ng masamang panahon sa mga nasabing lugar ngayong pong weekend. Dapat maging alerto mula sa banta ng baha o ng landslide. Update po tayo sa binabantayang low pressure area sa loob ng PAR na posible raw maging isang bagyo. Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ang lokasyon ng LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayon? Sa ngayon, Connie, binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa layong 425 kilometers ang layo silangan ng Borongan, Eastern Samar. At bagamat medium ang chance nitong maging bagyo in the next 3 to 5 days ay patuloy itong inaasahan natin na makakapekto rin sa ilang bahagi nga na ating bansa. Particular na sa ilang lalawigan dito sa Southern Luzon at Eastern Visayas area. Okay, ano ang tsansa na maging bagyo yung sinasabi nyo nga binabantayan na LPA? Sabi nyo medium, what does it mean? Kapag sinabi gano'n, hindi gaanong malaki ang tsansa? Connie, pag sinabi po natin na medium ang chance na maging bagyo sa LPA, ibig sabihin inaasahan natin na posible itong maging bagyo in the next 3 to 5 days or within the week, but not necessarily within the 24-hour period. Kaya subject for monitoring pa rin natin ito dahil ang nakikita nating senaryo, once na maging bagyo ito, ay patuloy itong magpapaybay ng habagat na siya naman posibleng magdulot ng mga pag-ulan nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Opo, at papalakasin ba nito yung habagat? Tama po, no? Ang nakikita nating senaryo, kung maging bagyo ito ay halos parang magiging bagyong karinang pagkilos dito, may chance na hindi maglandfall sa ating bansa. Subalit, yun nga, pag-iba yun yung habagat na siyang posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa mga ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, including Metro Manila na yan, Connie. I see. At dahil dyan, aasahan po natin na magiging maulan ang ating long weekend, maging dito sa Metro Manila at karatig na mga lugar, sir? Tama po, no? Asahan natin sa Metro Manila in the next 3 to 4 days ay posibleng maging maulap. May mga pag-ulan at mga ilang kulupulong pagkidlat at pagkulog. So, kailangan planuhin natin yung ating mga outdoor activity ngayong long weekend. At kung as much as possible, iwasan din natin yung outdoor activity in between the afternoon or evening na kusang mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng mga thunderstorm activity. Mahaba-haba rin yun, 4 or 5 days. Ano? Pero may tuturing bang normal pa rin yung mga pag-ulang dalahon ng hanging habagat sa ilang panig naman sa Mindanao? Kung tinignan natin yung normal na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao during the first 5 days ng buwan ng June, at tinignan din natin yung observed rainfall, may mga ilang lugar po na nakita natin na nalagpasan na yung normal na 5-day rainfall gaya ng lalawigan ng Bukidnon at saka yung ilang isla dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalo in the next 3 to 5 days, inaasahan natin may mga pag-ulan, ay dapat patuloy din po mag-monitor ng mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division dyan sa Mindanao. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Proudly made by Pinoy na, organic pa ang mga produktong itinampok sa kapuso ng Kalikasan Fair. Idinaos yan sa GMA Network Compound kasabay ng World Environment Day at kick-off celebration ng 75th anniversary ng Kapuso Network. Ibinida sa mga booth ang sari-saring produkto gaya ng mga fresh na prutas at gulay, Pinoy delicacies, organic na sabon at cosmetics at marami pang iba. Present din ang mga booth ng Flores Garden at Carolina Bamboo Garden. I think bamboo is very important because it's very sustainable and it has a lot of uses in their daily lives. Especially now that it's World Environment Day, I think I want to encourage people to plant more bamboos because it has like a lot of benefits.
Bukod sa GMA employees, naki-shopping din ang Kapuso stars na sina Kuya Kim Atienza, Herlene Budol at Faith De Silva. Pati ang former PBB housemates na sina Vince Maristela at Cyril Manabat. Naging successful ang event sa tulong ng ilang government offices at merchant partners sa pangunguna ng GMA Network Corporate Affairs and Communications Department. We thought of putting together our partners from the public and private sector to help the network spread sustainability and our efforts towards caring for the environment, being one of the pillar advocacies of the network. #freshness at hindi nakakahagard ang next na destination ng ating favorite biyahero at may makakasama pang special guest sa adventure. Narito ang patikim ng biyahe ni Drew. Sino ba namang ayaw ng fresh? Fresh experiences. Fresh na pagkain. Fresh na tanawin. And a one. And a two. Naku po, nga. Pwede mo ipaluto yung shrimp. You have an array of choices. Siyempre, shrimp. Oh, wait lang. Mag-shelfie muna ako sa aking iPhone. Wow! Doon tayo sa may pagpipilian. Matamis o maasim. Ito sinusubukan mo. Ito yung matamis. Dagat man. O ilog. They got it. Lutang naman to, hindi to lulubo. Promise, Uncle, ha? Paano kung makuryente ako? Walang kuryente to, walang kuryente. Promise? Baka hindi na ako makapalit ng office, ha? Baka kapunta! Oh, bebe! Happy birthday! Tuklasin ang kakaibang freshness na hatid ng Bayan ng Palawi. Parke. Sa probinsya ng Zambales. Pinagtulungang bugbugin ng 3 tricycle driver ang kapwa nila driver sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa upload ng video, narentahan nila ang tricycle sa halagang 120 pesos para magpahatid sa Barangay Bangkal. Pinayagan din nilang kumuha ng iba pang pasahero sa daan ang driver. Nang pumara at sumakay ang isang babaeng pasahero sa may Barangay Basak, hinarang sila ng grupo ng mga tricycle driver. Nagkusa naman daw ang driver na pababain ang bagong sakay na pasahero at pinakiusapang lumipat sa tricycle ng ibang driver. Pero ayaw raw bumaba ng mga pasahero. Natigil ang gulo ng umawat sa kanila ang iba pang tricycle driver. Nagkasundo na rin ang 4 na tricycle driver na sangkot sa insidente matapos silang ipatawag sa barangay hall. Nangako ang 3 tricycle driver na sasagutin ng gasto sa pagpapagamot ng kanilang binugbog. Posibleng magkaroon ng taas-singil sa kuryente ang Meralco ngayong pong buwan. Sabi ng Meralco, sa ngayon wala pang final na numero kung magkano ang posibleng dagdag singil. Hinihintay pa kasi ng Meralco ang final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Inaasahang ilalabas ang final rate sa susunod na linggo. Mayroon naman daw pagbaba sa generation charge batay sa datos mula sa spot market operator. Nag-radio challenge ang Pilipinas sa isang warship ng China na namataan malapit sa Kalayaan sa Palawan. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Chinese warship 525. This is Philippine government vessel 17. Your state party of UNCLOS. You're endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Sa pangatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng AFP sa Kalayaan Island Group, nagpakitang isang Jiangkai-class frigate ng China na may bawang number 525. Kasamang 2 Chinese maritime fishing vessel mag-alas 8 kaninang umaga. Na-detect ng BRP Andres Bonifacio ang Chinese warship habang dumaraan ito ng sa may Panata Island. Lumapit ang Chinese warship at agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio.
Hindi raw agad sumagot ang Chinese vessel pero matapos ang ilang ulit na challenge, sumagot na rin ito. Lumapit daw ng hanggang 4.6 nautical miles ang barko ng China pero wala naman itong ibang ginawa kundi mag-counter radio challenge. Kasalukuyang namamataan pa natin itong Chinese warship na nakabuntot sa sinasakyan nating barko habang patulak tayo pabalik ng Pag-asa Island. Naglayag na ang BRP Teresa Magbanwa patungong Japan. Idinaos kanina ng Philippine Coast Guard ang send-off ceremony sa Pier 13 sa Port Area, Manila. Sasali ang BRP Teresa Magbanwa sa ikalawang trilateral maritime exercise kasama ang US Coast Guard at Japan Coast Guard na gagawin sa dagat sakop ng Kagoshima, Japan. Layunin ng mga nasabing maritime exercise ang paigtingin pa ang collaboration at cooperation ng mga Coast Guard ng Amerika, Japan at ng Pilipinas. June 2023 nang unang idaos ang trilateral maritime exercise sa Bataan. Sari-saring traditional Filipino handicraft ang ibinida sa isang exhibit sa Intramuros, Maynila. Ang mga handicraft sa Likha 4 exhibit gawa ng mga Pinoy artisan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroong makulay na banig na mula Tawi-Tawi, pati pottery mula sa Gada. Mayroon ding mga damit, basket at wood carvings. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal ng gabinete ang exhibit. Present din ang ilang sparkle stars na bilib sa ganda ng gawang Pinoy. Sabi ng organizer ng Likha 4, ibinibida nila ang pagtuturo at paggawa ng traditional Filipino handicraft bilang paraan ng pagpapamana ng mayamang kultura ng Pilipinas sa mga susunod na henerasyon. Libre po ang entrance sa Likha 4 exhibit na bukas sa publiko simula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 8. Ito ang GMA Regional TV News. Halos 50 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Glan, Sarangani. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis pumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Hindi bababa sa 8 fire truck ang rumisponde. Agad lumikas at nagsalba ng ilang gamit ang mga residente. Electrical short circuit ang tinitingnang sanhi ng BFP. Mahigit 375,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang napaulat na nasaktan sa sunog. Malaking problema ngayon ng ilang magsasaka ang pamimeste ng mga kuhol sa mga palayan sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Sinira kasi ng kuhol ang kanilang mga punlang itinanim noong huling linggo ng Mayo. Itinaon pa naman daw ito ng mga magsasaka 2 linggo bago patubigan ng National Irrigation Administration ang mga kanal sa lugar. Naglabasan at dumami raw ang mga kuhol kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Batid na raw ito ng Mangaldan Municipal Agriculture Office at pag-aaralan ng sitwasyon. Mga kapuso, maging mapanuri at mag-ingat sa mga video ng mga personalidad o artista na nag-iendorso ng mga produkto online dahil baka peke yan at ginamitan ng deepfake. Alamin ng payo ng isang eksperto kung paano hindi maloko ng mga content na yan sa aking report. O eto ha, tested and proven ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso comedy genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre, na-alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Kaya agad gumawa ng vlog ang comedy genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung ano ang gagawin niya kasi pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng aksyon at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng legal action. Sa deepfake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng television at radyo ang kaparehong endorsement? Kunwari, nanonood ka lang, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo, kung hindi mo naman ine-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. Ngayon, kung tingnan mo, ay parang may kakaiba. Fake din ang mga video ito
na ginamit sina 24 Oras anchors Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukhang nag-iendorso ng mga investment, kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagnenegosyo. Ang kapuso anchor at reporter na si Maris Umali, ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video, nagsampa na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo, naapektuhan din dahil ang feeling nila yung credibility ko ay puros nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, akong mabuntungan nila. Ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagrereklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng mga peking endorsement. Bukod sa mga telco, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga social media platforms para agad ma-block ang mga peking endorsement na ito. Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, geolocking. Yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively eh. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, hindi nga raw malayong dumating ang panahon na mga eksperto na lang ang makapagsasabi kung peke o hindi ang isang video o litrato. Kaya mahalagang suriin at pag-aralan ang mensaheng nakapaloob dito. Huwag agad maniwala at ugaling i-double check kung totoo o hindi ang inyong nakikita sa social media. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naniniwala po ang ilang HIV support group na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng mga bagong kaso ng HIV ay ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapatest. Sa press con ng Love Yourself, sinabi nilang nag-aalala sila sa cutback ng USAID at Global Fund na maaring makaapekto sa pagtulong sa mga kaso ng HIV. Maari daw kasing umabot sa 50% ang cut pagdating ng 2027. Kaya hinihimok nila ang gobyerno na gumawa ng aksyon ukol sa pagtaas ng kaso at huwag umasa sa foreign funding. Samantala, magde-deploy ng mga tauhan ang PNP Highway Patrol Group sa mga lugar na hindi umiiral ang no-contact apprehension policy. Ayon sa PNP HPG, magtatalaga sila ng mga tao sa hindi sakop ng jurisdiction ng MMDA tulad po sa probinsya at iba pang lungsod. Bahagi rin daw ito ng mas pinaigting na police visibility at layo nitong mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa Metro Manila, humigit kumulang 100 daw ang kanilang nakadeploy na tauhan. Tututukan daw nila ang pagsita sa mga motorista, partikular yung mga nagtatakip ng plaka. Sabi nga nila, a good day starts with a good breakfast. Ganyan po ang naranasan ng isang bumisita sa Ifugao. Pero ang panalong experience, hindi lang daw dahil sa inalmusal. The view is viewing. Simpleng silog man ang nakahain, mapapasarap pa rin ang kain. Paano ba naman overlooking sa bawat subo ang majestic Banawe Rice Terraces? Busog na busog ang tiyan, busog pa ang mata. Step by step, sumakses daw talaga ang traveler na si Pia Garcia. Pangarap niya kasing makita in person ang sikat na hagdang-hagdang palayan. Ang perfect breakfast view, mahigit 100,000 na ang views sa TikTok. Trending! Ganda, di ba? Happy weekend! Naway ganyan ang maging view natin. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.